20 years halos ang coverage ng kanilang iniladlad sa publiko para ipahiya si Sara Duterte. Ang impeachable years lang ni Sara Duterte nagsimula lang sa 2022 hanggang 2026, 3 taon lang siya paano siya nagkaroon ng 6.8 billion transaction. Yon ay isa pa sa mga kriminal na kalokohan na ginawa ng officials ng Anti-Money Laundering Council. At ganoon din po ang inyong pag-follow sa ating Ka-Eric Jeff Celis Facebook account. Bagamat hindi po tayo muna nakakapag-live stream sa ating Facebook, and most likely na report po ito ang aking account na Ka-Eric Jeff Celis dahil po sa ating mga critical posts against the administration of Bongbong Marcos Jr. Hindi po nila kayang tanggapin ang mga pagpupuna at mga pagpapaabot ng mensahe ng kritisismo ng mga ilang mga personalidad na kanilang tinatarget para patahimikin. At isa po dyan si Ka-Eric sa pinag-iinitan nila, Marcos, nila Lisa, ng grupo nila, at pati nila Martin Romualdez dahil po patuloy tayong nagsisiwalat ng katotohanan laban sa pandarambong at pangungurakot na malawakang nagaganap at naganap sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. And tuloy-tuloy din po ang ating pakikipagkaisa sa iba't ibang mga sektor ng lipunan upang sila po ay maimulat at maiangat ang kanilang kamalayan at sila ay makapagsagawa ng paninindigan para po sa pagbabago. Kaya nila pinag-iinitan ang channel ko, ang YouTube channel, ang ating Facebook account. No? Pero nandyan pa rin po kayo at patuloy niyo pong pinagkakatiwalaan si Ka-Eric. Sa puntong ito ay bibigyan na natin ng pansin ang kumakalat na balita that Sunny Boy Trillanes, si The Big Joke Trillanes, ay gawa-gawa niya ang lahat ng kwento. Di umano, mula kay Madriaga, sa mga kwentong kutsero at pangbarbero, na doon lang yung pinag-uusapan habang nagaantay ka magpapagupit ng buhok mo. The Big Joke Trillanes. At pati po sa mga gawa-gawang kwento niya na tumatanggap ng regular na mga deposito ng pera, si former President Duterte, si Vice President Duterte, at kung sino pa sa mga Duterte family. Well, dapat po magpapatingin na si Trillanes sa clinical psychologist. Sa mungkahi ko lang ito dahil mukhang siya ay nagkakaroon na ng obsessive compulsive disorder or OCD sa sobra niyang pagka-praning at obsessed na pabagsakin, lumpuin at iparalyze po ang Duterte political group at ang Duterte political influence sa ating bansa. Kaya naman po, ito na lang, simpleng-simple lang ang tanong sa kanya ng taong bayan. Paano namin paniniwalaan yung kagaya ni Trillanes na ibinisto ka mismo ng iyong abogado dati na ginamit bago siya pumanaw? I'm talking about Attorney Jude Sabio. Ibinisto niya si Trillanes na siya po ay binayaran ni Trillanes bago siya pumanaw at siya po ay ginamit para gumawa ng mga kwento at magbuo ng mga kunwari ay kaso laban kay former President Duterte doon sa ICC. And ang breaking point ni Attorney Sabio, according to the videos na kumakalat po dito sa mga internet at sa YouTube, na pati po ang pagsasagawa ng pagsisinungaling laban kay Pangulong Duterte at sa kanyang pamilya ay itinulak din po ni Trillanes. Kaya nga nagkaroon ng Bikoy-Pikoy story. Sa mga lingwahe po na mga colloquial term, pag sinabing Pikoy, it's not the bird na parrot, no? Pikoy means fake. Kaya Bikoy-Pikoy story. Naalala nyo pa yung kanyang ginawa na ang totoong narco list. Then ang aktor-aktora niya, si Bikoy, na ngayon ay nahuli sa Bicol, arestado po sa kasong double murder or multiple murder. At
kasong carnapping dahil po sa rent-a-car tangay sindikato. Well, inamin din ni Bicoy na si Trillanes po, according to him, ang gumawa ng kwento mula sa kathang isip ng pangpelikulang direktor na bagay sa Viva Max movie. Viva Max. Di ba ka Eric pang porn yan? Hindi ko alam. Basta, parang gano'n ang gusto ni Trillanes na ang kamera nakatutok sa kanya and then bigyan mo siya ng superstar treatment na ginawa po ng Committee on Injustice ng House of Representatives para kay Trillanes. So the pattern are very too obvious. Ang script, very similar. Gumawa ka ng kwento para ang taong bayan, ang audience, ay magkaroon ka agad ng sudden attraction. Wow! 6.8 billion ang transaksyon na pumasok sa mga bangko na mag-asawang Sara Duterte at Attorney Manscarpio. Ang kanilang sinasabi, pati deposits and withdrawal, ina-add nila. Tapos, 20 years halos, ang coverage ng kanilang iniladlad sa publiko para ipahiya si Sara Duterte. Ang impeachable years lang ni Sara Duterte, nagsimula lang sa 2022 hanggang 2026, 3 taon lang siya paano siya nagkaroon ng 6.8 billion transaction. Yon ay isa pa sa mga kriminal na kalokohan na ginawa ng officials ng Anti-Money Laundering Council at ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Pero maliban po dyan sa discarding kriminal na palusot at propaganda attack na ginawa ng Anti-Money Laundering Council, nilabag nila ang Bank Secrecy Law, ang data privacy protection ni Vice President Sara Duterte at ng iba pang mga aspeto ng Anti-Money Laundering Act. Pupuntahan po natin sa iba pang diskusyon yan. Itong si Sunny Boy, the big joke, malaking biro or malaking katatawanan, yun pong ibig sabihin. The big joke, Sunny Boy Trillanes. Sapagkat yung mga 10 taon na niyang paulit-ulit na ginagawa na Bicoy-Picoy story, yung itinapo na sa basurahan at nilalangaw na, kinukuha niya pa rin sa basurahan at gagamitin. Pag may pagkakataon na mabibigyan mo siya ng ala Viva Max platform na may mga kamera, tapos makabanat siya, babanat talaga ito si the big joke Sunny Boy Trillanes. Ang problema niya, 3 tanong lang, black eye na. Saan mo kinuha? Ang mga datos mo na si certain Sunny Oy ay drug lord. Sino nagdikta o gumawa ng tinatawag na Security and Intelligence Report? Anong citation mo niyan? Kung ikaw lang ang gumawa, din self-serving yan. Yan ba ay galing sa National Intelligence Coordinating Agency? Galing ba yan sa Directorate for Intelligence ng Philippine National Police? Galing ba yan sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines? Galing ba yan sa Philippine Drug Enforcement Agency na Intelligence and Profile Unit? Na si Sammy Oy na sinasabi mo ay drug lord? Ikaw lang naman yata nagsasabi. Nag-react ang maraming mga negosyante na nakakilala dito kay Sammy Oy at naaawa sila dahil alam mo na hindi ka makakasuhan dahil ginamit mo ang tinatawag na legislative protection. Kasi ginawa mo yung katarantaduhang pahayag inside a legislative or inside a process that can assert legislative immunity mula sa kaso na like cyber libel or libel. Marok din ito si Trillanes, no? Kaya nga tinatawag ito ni dating DOJ Secretary ni Pangulong Duterte, yung si Boy Piloca, Boy Piloca, na sundalong kanin. Yung sundalo na hindi naman nakipagdigma at ang binabantayan niya kaldero at kanin, kaya sundalong kanin. Ikaw talaga ka, Eric. Kung si Pangulong Duterte pa, ito si Boy Codeta. Si Boy Codeta, mahilig magkubeta. Sa sobrang hilig niya na magkudeta, nag-attempt siya na i-seize, agawin ang Manila Peninsula Hotel ayon sa mga ulat at binanggit ni Pangulong Duterte na may na mga
imbis na mawala sa poder, ang target nilang si Gloria Macapagal Arroyo, according to former President Duterte, ang mga nawala ay ang mga kutsara, pinggan, platito. Kaya the big joke, uulitin ko lang po mga kababayan, yung 10 taon na niya, General Daos, sir, hi to you there, na kanyang hinuhugot sa basurahan, na teorya that Digong is the biggest drug protector in the country, kaya ginawa yung war against drugs. Inuulit-ulit niya. Doon pa lang hindi niya ma-establish. Is there any credible, validated, properly vetted, and officially established intel report na si Sammy Oy ay drug lord? Sabi ni Secretary Manny Piñol, gawa-gawang kwento yan ni Trillanes. Kilala namin si Sammy Oy as legitimate business leader and business in the community and businessman. Pangalawa, ito pong sagot ni Inday Sara sa kanya kay Trillanes. Sige nga, ipakita mo sino nagbigay sa iyo ng mga bank deposits. Saan mo kinuha yan? Hindi ka naman bank manager. Hindi ka naman din AMLAC. Saan mo kinuha yung sinasabi mong 181 million pesos aggregate summary deposit sa iba't ibang mga account ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte, at kinasabwat mo pa si Boy Ngiwe. Sige na. yung grupo ng hilaw na komunista na si Boy Ngiwe, bata-bata ni Hontiveros, na nagdeposito sila daw sa account. Active talaga ito, hindi to fake account. So, kung active account, automatic na account para sa drug lord. Paano kaya naging PMA graduate ito si Trillanes? No, hindi ko maintindihan. How can you prove something that is actual and real kung umiiral nga talaga yung account, pero gagawan mo ng kwento surrounding it na yan ay account deposit para sa mga deposito ng drug lord? Bakit? Ikaw ba ay anti-money laundering council din? Ikaw ba ay empleyado o bank manager na ang trabaho mo ay hawak mo ang mga deposits monitoring, ang mga deposit receipts? Diyan pa lang sablay na siya, no? Number 3, mga kababayan, na tanong kay Trillanes, paano mo sinabi at masasabi na yan ay ginamit para sa drug lord protection? Granting for the sake of discussion na may mga perang gumalaw, paano mo sinabi yon na yon ay ginamit ni Pangulong Duterte para protektahan ang drug operation sa Pilipinas? Di ba, ikinasuhan mo nga siya doon sa ICC na sabi ni Attorney Jude Sabio ay itinulak mo para magkaroon ka ng kwentong-kwento na paniniwalaan ka, dinagdagan mo yung mga namatay sa war against drugs. Sabi ni Attorney Sabio, according sa kanya, na dinodoktor mo at hinihilot ang mga datos. So kung ganun palang ginawa ni Pangulong Duterte para durugin ang sindikato ng droga, paano siya gumagamit ng proteksyon sa droga sa sinasabi mong mga bank deposits? Di po ba? Ang tawag dyan is self-contradictory. Nagbabanggaan ang pangapahayag ni Sunny Boy Trillanes because that is a natural consequence na kapag nagsinungaling ka at kapag ikaw ay gumawa ng isa pang kasinungalingan, malaki po ang possibility na magbabanggaan ang iyong mga pagsisinungaling. Exactly what happened to the big joke Sunny Boy Trillanes. Nagbabanggaan po ang kanya mga pinagsasabi doon sa mga pangyayari. At dahil hindi tumutugma, ang tawag po dyan ay inconsistent at unbelievable. Hindi ka panipaniwala. And don't forget the historical pattern of Trillanes to be involved in operations like Bikoy-Pikoy, peke na video-videohan niya. And then ito ngayon itinuturo din siya at si Lula Layla de Lima na sangkot din dito sa Ramil Picoy Madriaga story. So lahat ng ito ay nagkakaroon po ng pagdudugtong sa kung ano ang motibo, layunin at benepisyo ni Trillanes sa ganitong uri ng gawain
na lantaran at garapala na gamitin po ang plataforma ng Kongreso, ng House of Committee on Injustice, sapagkat ang layunin niya maproteksyonan ang kanyang gagawing mga pagsisinungaling at ang kanyang mga akusasyon ay masasakop po ng isang malaking operation na tinatawag na impeachment attack. Kaya niya ginawa yan doon sa House of Representatives. Because the ultimate objective nila, kasama ni Trillanes, ay ang pagwasak at pagtapon ng dumi laban kay Vice President Sara Duterte para sirain ang kanyang pangalan, ang kanyang pagkatao at ipahiya siya. At pangalawa ay gamitin ito para sa tuloy-tuloy na oportunidad ng binabayaran na uri ng dirty and black propaganda operations known as political demolition job. At mukhang dyan eksperto si Trillanes. Hindi sa katotohanan, hindi sa katarungan, kundi sa paggamit ng mga ganyang uri ng hakbang na ang resulta ay paninira at pagkasira ng mga pangalan, ng pagkatao, ng mga tinatarget nila for political demolition job. And yan ang dahilan na tinatawag din siya na political mercenary. Ang very basic operational definition ng mercenary, ikaw ay bayaran at for hire for services. So, obvious naman kung anong ulterior motive. It's about the money. Itinuro din siya ng 18 former soldiers na siya ang facilitator ng $2 million na ibinigay sa mga bogus na activities na mga ICC investigators na mga pakialamero noong panahon na kinumpirma ni Boying Rimulya that when Boying Rimulya was DOJ Secretary, si Sonny Boy the Big Joke Trillanes was there. Nagmi-meeting sila sa bahay niya sa Makati on several instances and he was apprised ng kasama ni Trillanes mga ICC investigators and representatives ng prosecutors ng ICC. Ayon mga kababayan. So sino ba ang may history ng kabulastugan, ng diskarte, ng kasinungalingan at nauugnay sa mga bagay na anomalya at nakakaduda, kagaya ng mga operation para ipadukot si Pangulong Duterte, operation na paimbestigahan siya, yun pala may panunuhol. Itong sabi ng mga 18 former soldiers. Ayan. Kaya sorry ka na lang, the Big Joke Trillanes. Ano man ang iyong gagawin na pag-aarti-artistahan at dadalhin mong drama kasama sa inyong aktor-aktoran dyan na si Madriaga, hindi po nagbabago ang paniniwala at pagrespeto ng mga mamamayan kay Sara Duterte na siya po ay may kakayanan at siya po ang natural na papalit sa Duterte brand of leadership. And that is the reason why Sara Duterte is consistently at the top and front runner in all political surveys para sa pagkapangulo o susunod na pagkapangulo ng Pilipinas. At yan ang hindi matanggap ni Sonny the Big Joke Trillanes, na si Sara Duterte ay magiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At kasama siya sa papanagutin sa taong bayan na nananawagan ng katarungan, ng pagbabago, at ng totoong pagpapanagot sa mga nagwawasak ng ating bayan, ng ating gobyerno, nagnanakaw ng darambong at sinisira ang ating pagkakaisa bilang mga mamamayan. Si Sara Duterte po ay hindi matatanggal sa pagka-vice presidente kahit iakyat pa nila ito sa Senado. At don't forget, ang Korte Suprema pwedeng mag-rule na ang lahat ng ginawa kay Sara Duterte ay lack of jurisdiction in authority sapagkat iyon ay ginawa ng hindi naaayon sa kapangyarihang sakop pa ng House of Representatives o ng Committee on Justice. While the impeachment proceeding
may be a constitutional process na nakasaad sa saligang batas, but it cannot be outside the constitutional provision to comply. Ayun. Kaya ang pagsisinungaling ay malalantad dahil hindi pwedeng tumayo ang kasinungalingan sa katotohanan na siyang naguhumiyaw na ang ginagawa kay Sara Duterte at kay Pangulong Duterte ay isang malaking pinunduhan nila Marcos at Romualdez na may mga aktor at players kasama po ang CPP, NPA, NDF, ang mga hilaw na komunista ng Akbayan, Yellow Pink Zombies, kagaya nila Trillanes, at ng mga bulok na politikong kasabwat sa sindikato ni Marcos upang magkaroon ng grand conspiracy to attack the Duterte brand of leadership by bringing down and paralyzing Rodrigo Duterte and Sara Duterte in their political influence sa Pilipinas. Pero baliktad ang nangyari, mukhang sikat pa rin at niyayakap ng mayoriya ng mga Pilipino ang Duterte brand of leadership na hinahanap-hanap nila. Maraming salamat po sa pagsubaybay at panonood sa Ka-Eric Celis YouTube channel at sa Marcos. Mukhang hindi naman po gagawa ng ganitong mga napakabigat na hakbang si Ombudsman Boying Rimulya nang hindi ito nalalaman o may pagsang-ayon mula kay Bongbong Marcos Jr. Particularly si Martin Romualdez po ay magkakabarkada yan sila. Si Romualdez, si Rimulya, si Marcos at dati pati kasama si Saldico nang nasa loob pa ng sindikato nila. Kaya nga malakas ang loob ni Martin Romualdez na magpahayag na wag niya kong gamitin na fall guy o itatapon niyo ko sa ilalim ng bus sapagkat hindi ko papayagan na dungisan niyo ang pangalan ko. Marami akong alam, marami akong nalalaman at marami akong pwedeng sabihin. Wow! Direktang pagbabanta mula kay Martin Romualdez po ang inihayag niya. Pero sakali pong maaprobahan at mukhang doon yun papunta, ang asset freeze order na ilalabas ng Anti-Money Laundering Council laban sa mga bank deposits, financial transactions, insurances, assets and properties that may be related dito sa alleged na mga criminal cases ni Romualdez. Pinangunahan na mismo ng Ombudsman ang pagdulog sa Anti-Money Laundering Council, AMLAC, upang magsagawa ng ganitong hakbang, kagaya po ng ginawa ng pagpa-frozen na sa mga ari-arian at mga financial na mga deposito, bangko at iba pang mga sources ng pondo at resources ni Saldico, mga kababayan. So kung maaprubahan ito at sana mabibilisan ito, nagpapakita that the reality of the crack in the alliance among the group of Romualdez, Marcos and Rimulya ay lalo na pong lumalakas na mabibitak at mabibiyak po ang kanilang mga pakikipag-alyansa. At alam natin na maraming ikakanta talaga si Martin Romualdez patungkol kay Boying Rimulya, patungkol kay Marcos Jr., kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta. Kaya tingnan natin kung kukurap o sino ang kukurap. At kaya nga konfirmado na rin na hindi po nakapag-travel kahapon papuntang Singapore si Martin Romualdez at may nakuha na nga tayong case number ng kanyang kaso, kriminal at administratibo na isinampa sa Ombudsman at ito ay nairaffle na o nasa kamay na at jurisdiction ngayon ng 7th Division ng Sandigan Bayan. Kahapon ito ng hapon lumabas. And doon na rin po yata nagsampa ng petisyon ang Ombudsman upang magkaroon ng preventive order for whole departure laban kay Martin Romualdez na hindi po siya makakalabas. So dalawa yon ang aksyon na ginawa po nila Ombudsman Boying Rimulya. Ang pagsampa ng motion or petisyon sa korte na nagkakaroon ng ngayon proseso sa possibility of issuance of whole departure order
laban kay Martin Romualdez at ang Anti-Money Laundering Council freeze on assets and bank deposits laban din kay Martin Romualdez. So kung sinasabi ng iba na drama ito, mukhang malabong maging drama eh. Kung drama lang, hindi dapat mahina lang na kaso at kung wari tap on the shoulder lang or pat on the shoulder lang ang ginawa, pero pati ang mga ari-arian, deposito, mga bank and financial assets and resources and other properties that may be related or which are may be related dito po sa kaso na isinampa na sa Sandigan Bayan laban kay Martin Romualdez ay gagalawin na para magkaroon ng order to freeze. At kapag nangyari yan, hindi na makapag-withdraw at hindi na hindi na lang in-announce ni Boying Rimulya. Kasi i-withdraw na yan ni Martin Tambaloslos. But anyway, for bank record purposes, makikita naman po yung mga withdrawals na ito sa nabilisan po ng Anti-Money Laundering Council. Ang nakakaabang-abang dito, ano po ang gagawin na pagbubunyag ni Martin Romualdez laban kay Boying Rimulya, laban kay Marcos Jr., laban kay Sandro Marcos at kay Lisa Araneta. Magkakaroon na ba ng tell-all at i-corroborate ba at dudugtungan ni Martin Romualdez ng sarili niyang pagbubunyag ang naunang salaysay na ginawa ni Saldico sa kanyang mga video releases at kanyang isasalba ang sarili at sasabihin niya, pinag-utusan lang ako na isagawa ang anumang mga operations na yon o paninindigan niya na hanggang doon lang kay Chis Escudero at kay kay Saldico, kay Manny Bunuan ng DPWH ni Marcos noon, kay Amina Pangandaman ng kanyang budget secretary, kay Lucas Bersamin, at among themselves lang ang nangyaring ito. Which, kapag ganun lang ang kanyang gagawing pagbubunyag, hindi ka panipaniwala. Kasi alam naman ng lahat that Martin Romualdez was using and capitalizing and exploiting on the powers and authority of Marcos Jr. bilang presidente. Kaya nagagawa niya na magpalusot ng allocables, which are pork barrel allocation, mga pundo na nakaparking, realignment, insertions, and mga ang program appropriations na ito na binubuko ngayon ng Korte Suprema na pandaraya. At hindi pwede ito dahil mali. Ayon sa saligang batas, illegal at unconstitutional na magdagdag ka ng mga budget na hindi nakaprograma, wala pang source of fund at walang budget expenditure details. Yan ay parehong tinatawag na lump sum budgeting, which is unconstitutional and similar to pork barrel operations na pwedeng magkaroon ng pandarambong at pangungurakot. Na siyang nangyari nga in more than 1.5 trillion pesos na mga unprogrammed appropriations na ang nagpalusot, ang nagkatay at nagmaniobra si Romualdez sa House of Representatives, pinayagan ng Senado, pinalusot sa BICAM, pinorward nila Romualdez at ng Senado kay Marcos, pinirmahan ni Marcos. Everything is a grand conspiracy. Yun po ang tumbok ng tono ni Martin Romualdez. Everything ay hindi ko magagawa yan ang mga sinasabi laban sa akin sapagkat bahagi lang kami ng budget process. We are only part of the entire machinery of government na nagpoproseso ng budget. Bakit ako lang ang itinuturo dito? Kung itinuturo sa akin ang mga nangyari na yan, di ibig sabihin buong budget process tingnan natin. Short of saying na tingnan nyo muna, bakit pinirpirmahan ni Marcos Jr. at ipinapatupad ng kaniyang gobyerno sa Executive Department ang mga budget na sinasabi nilang dinaya namin, dinaya ko. Bakit niya pinapatupad? Oo nga naman, di ba? May punto si Romualdez. Kahit anong pandaraya ang gagawin namin, granting for the sake of discussion, dinaya ng Kongreso, pinalusutan ng Senado, inariglo at kinamada, at nagmaniobra na maging sindikato ang budget. Pero ang last touch si Marcos. And imposible na hindi niya mapapansin. Di ba? Sa kanyang unang pananalita noon, ng kanyang sinita si former President Rodrigo Duterte nang ibinunyag niya na may mga butal-butal, may mga blanco ang budget 2025, sabi ni Marcos Jr. sinungaling si Duterte. Ngayon, humarap siya sa pagtitipon ng mga abogado sa ilalim ng organisasyon
ng Integrated Bar of the Philippines. At anong sabi niya? Sabi ni Marcos Jr., binasa ko, no? I read and perused the more than 4,000 pages of the budget. At ito ang malinis na budget at pinag-aralan ko lahat bago ko pirmahan. O, di. Ngayon, sa 2025 alone, 475 billion pesos ang naging unprogrammed appropriations at mga insertions. Yun lang po na nahuli. At ang naveto lang ni Marcos dyan, 29 billion. So mahigit 450 billion pa ang pinalusot at dinaya na budget na pinirmahan at ipinatupad ni Marcos. May punto ba si Romualdez sa kanyang pagpupuna sa sinasabi niya na bakit akong mastermind? I will not allow myself to be a fall guy for someone or somebody else's corruption. Wow! Heavy words, mga kababayan. Masaya ito sapagkat nagkakalaglagan na. And all the more, lalo na kapag nag-consolidate na ang desisyon ng Korte Suprema na ang unprogrammed appropriations na pinalusot sa budget cycle na 2023, 2024, and 2025, pinalusot ng Senado, pinalusot ng House of Representatives, kinonsolidate nila, pinadala kay Marcos Jr., pinirmahan ni Marcos at pinatupad ang more than 1.5 trillion pesos na unprogrammed appropriations. Lahat ng ito pag dineklara na unconstitutional, pagpapakita po ito ng kriminal na ginawa sa budget. And that cannot only be exclusively on the shoulders of Martin Romualdez. Kasama dapat yan, syempre, ang mga senador, no, during that time, sa huling bahagi ng budget cycle for 2025, si Grace po ang pasimuno niyan, and I think pati si Cheese Escudero. So si Martin Romualdez at sila Kimbo, kasama pa dyan kasi umatras kunwari si Saldico dahil mainit at mabaho na ang sindikato ng mga operations nila at nabubunyag na. O ngayon, nagkukunwa-kunwarian si Marcos Jr. na wala siyang alam. Sabi niya sa harap ng Integrated Bar of the Philippines, and there are videos circulating on social media, sa YouTube, sa maraming social media platform, na sinasabi niya na kanyang binasa, pinag-aralan niya bago siya magbigay ng kanyang lagda o pirma doon sa 2025 budget na may pinalusot na more than 450 billion pesos na dinaya, sinindikato at inistapa na portion ng budget, pinirmahan at pinatupad ni Marcos Jr. So the question being raised by Martin Romualdez against Marcos indirectly, without short or without directly saying na bakit ba't ninyo tinanong si Marcos? Sino bang pumipirma ng budget kung ginagawa naming sindikato, dinadaya namin yan, minamanipulate namin ng Kongreso, Senate, and the House, but the last touch of the budget to become law and executory ay nanggagaling sa pirma ni Marcos. Tama nga naman, ano? O paano mo ipaliwanag yan, Boying Rimulya? Bakit hindi mo ginawa ng case build-up si Marcos Jr. sapagkat this is a grand conspiracy? Well, saan ito patutungo? Ang ini-expect natin, aariglohin nila si Martin Romualdez. Pero naisampa na ang kaso. May mga petition for whole departure order na. May freeze order na sa kanyang mga assets na inaplayan. And mayroon na rin pong posibilidad na i-release na ang arrest order o warrant of arrest laban kay Martin Romualdez. So mabigat na po ito. Maybe the bridge is starting to burn down between Marcos and Romualdez, and between Romualdez and Boying Rimulya. Magka-fraternity brad po si Romualdez at si Rimulya. At alam natin na may mga pag-uusap yan bilang mga fraternity brad. Pero kung ganito na po ang nangyari, kagaya po ngayon, pinsang buo ni Martin Romualdez at pinsang buo din ni Marcos Jr., ang asawa ni Congressman Toby Chanco, pero ibinubunyag ni Congressman Toby Chanco na ang kalukuhan at katarantaduhan sa budget nagsimula kay nagsimula kay Martin Romualdez. Duwag din ito si Congressman Toby Chanco para hindi idugtong ang katotohanan kay Marcos, pero nonetheless, alam natin na ganun na rin po ang epekto niyan. Romualdez is only as good as the creation and authority given to him by Marcos. So as Saldico, ang kanyang poder at kapangyarihan bilang Committee on Appropriations at ang kanyang sindikato na operations, hindi niya magagawa yon na siya lang. Kung walang kumpas, basbas at proteksyon
at authorization na nanggagaling kay Romualdez. At ang sindikato ni Romualdez, hindi rin mangyayari yon kung walang authority given to him and go signal na ibinasbas sa kanya ni Marcos Jr. Gets? This is getting interesting. Sabi nila magkomentaryo ka rin ka Eric doon sa oral arguments na nagaganap sa Korte Suprema patungkol sa mukhang doon na patungo ang desisyon ng Korte Suprema, mararamdaman mo na maidideklara po na unconstitutional ang unprogrammed appropriations at pati po ang pagkakadeklara sa budget 2025 and 2024 at pati na posible ang 2023 na dumaan sa proseso ng pandaraya at pangbabaluktot sa saligang batas. At ito ay naging dahilan kung bakit totoo na ang sistematiko na panunumbalik at paglulunsad ng pandaraya at pangungurakot sa mga pundo at paglimas sa kaban ng bayan ay naganap dahil ito ay inuutos at binuo mismo ng sindikato na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. Sila Saldico, sila Kimbo, sina Dong Gonzales, sina J.G. Suarez, they are also accountable and liable criminally, but they are only secondary players. The primary and principal mastermind and author, yun ang may mabigat na pananagutan, Marcos and Romualdez. Will Chis Escudero be accountable? Mukhang doon na rin papunta, no? Ang kaso ni Chis Escudero will be similar sa kaso against sa kay Martin Tambaluslos. Magre-react ba dito at magkakanta at magbubunyag na rin si Chis Escudero? Si Saldico, hindi pa makumpirma, pero mukhang pinapanindigan ng gobyerno by the way that the Philippine National Police issued the latest bulletin that they are coordinating now for the possibility of the completion of the turnover via deportation from Czech Republic against Saldico. And more than that, wala nang balita. No? So si Saldico, kung magkakaroon na siya ng pagbubunyag via the omnibus affidavit na gagawin niya, malaking tulong ito. At lalo na kung ibubunyag ni Romualdez na ako lang, damay-damay na tayong lahat. Ganitong ginawa ni Remulla, ganitong kanyang bagahe, ganitong sindikato ni Marcos, ni Sandro, ng tatay, ni si Bongbong Marcos Jr., at pati po ng kanyang asawa at ang bayaw pa ni Marcos na kapatid ni Lisa Araneta. Martin Romualdez indeed knows a lot. So, mas mabigat na corroborative value of statement na magpapatotoo at magpapalakas sa pagbubunyag na naunang ginawa sa salaysay sa mga videos na inilabas ni Saldico ang magiging pahayag kung sakasakali mang paninindigan ni Martin Romualdez na totoo na pagbubulgar ang gagawin niya. Kaabang-abang ito sapagkat ang banggaan nila ay nalalantad sa Korte Suprema. Ang crack at banggaan ni Romualdez at Marcos at nila Remulla ay alam na alam ni Saldico at alam na alam din ni Martin Romualdez. Parang dogfight na to sa mga fighter planes, sa mga modernong teknolohiyang pangdigma. Pag sinabing dogfight, bakbakan yan sa impapawid at may mga patambling-tambling, may mga pa-circle sa mga abilidad kung paano magbira ng atake sa kalaban na fighter jets. So mukhang ganito na, magdo-dogfight na ba si Martin Romualdez laban kay Marcos, si Marcos laban kay Romualdez, si Remulla laban kay Romualdez, si Escudero laban kay Romualdez, Escudero laban kay Remulla. Ang tanong, anong gagawin ng taong bayan? Ano ang gagawin ng mga so-called gatekeepers of democracy? Ano magiging paninindigan ng malalaking mga influential groups such as the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, such as the Iglesia ni Cristo, such as the Armed Forces of the Philippines, such as the Philippine National Police, at iba't ibang sektor ng lipunan? Mananatili ba tayong audience? Hindi ba tayo magiging participant para umusad ang pagbabago? Tanggalin ang mga nasa kapangyarihan pa, starting off with Marcos, sa pamamagitan ng pagtulak ng kanilang resignation, including Romualdez, at sila ay ipailalim sa hustisya at katarungan sa proseso ng batas at panawagan ng taong bayan? Hanggang audience na lang ba tayo? Hanggang kailan tayo manunood ng ganitong spectacle of political maneuverings? Pero, siyempre, nandyan ang katotohanan. God may have created the ways
for the Filipino people to see. But God will only lead us on the way. But to take the way, ang gumawa ng hakbang upang suyurin ang pagbabago at pagsulong at pagunlad at ang pagtindig sa tama, hindi na pwedeng gawin ng Diyos yun para sa atin. It will be among us na mga taong bayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At medyo maanghang itong naging pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Matapos po na nagpadala ng sulat itong abogado ni Martin Tambaloslos Romualdez sa Ombudsman, at mismo ito ay siyempre kagustuhan ni Romualdez na magpadala ng ganitong komunikasyon sa kanyang abogado dahil nag-request sila ng inhibisyon o dapat hindi na makialam ang ombudsman tungkol sa kaso ni Romualdez na ngayon ay nakasampa na sa Sandigan Bayan, ang ating Anti-Graft and Corruption Court, at para daw maiwasan ang patuloy na pagiging bias ng ombudsman. Sinagot ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Ang sagot niya, go back to law school. Matatandaan natin si Martin Romualdez Tambaloslos at sila Boying Rimulya ay parehong magka-fraternity badge sa Upsilon. Ang Upsilon po ay fraternity nila yan sa College of Law sa UP Diliman. So pareho po nagtapos sa UP College of Law itong si Martin Tambaloslos at saka sila Boying Rimulya. At pareho silang nag-aral ng abogasiya. Pero sasabihan ka na magbalik ka muna sa pag-aaral sa law school, no less than by your own fraternity brad, at kapareho mo ring nagtapos sa College of Law sa UP, masakit po yon at napakaseryosong pag-insulto yon. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi mo ba alam na ang duty ng ombudsman ay constitutionally mandated? Ang aming gawain at ang aming tungkulin sa paghahabol, pagbubuo ng kaso at pag-prosecute laban doon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno, including ikaw, ay bahagi ng duty o mandato na ipinagkaloob sa amin ng saligang batas. So, the Ombudsman is a constitutional body that is exclusively provided with the authority under the Constitution na sila ang mag-prosecute, magbuo ng kaso at mangunguna sa pagsasagawa ng paglilitis upang mapapanagot yung mga magnanakaw at nangungurakot na mga public officials. And kaya naman, short of saying din na sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, we will not do that. Otherwise, we will remiss. Ibig sabihin po, magpapabaya sila sa kanilang mandato at tungkulin na iniaatang ng saligang batas kung hindi nila pangungunahan ang pag-prosecute ng kaso sa katiwalian at pandarambong na ngayon ay isinasampa na, isampa na laban kay Martin Tambaloslos. Umiinit at patuloy na naglalagablab ang paglawak ng konflikto o ng tunggalian sa pagitan po ng mga aliado ng mga puwersa sa administrasyon ni Marcos Jr. At syempre si Marcos Jr. at si Tambaloslos magpinsan yan, kapatid ni Imelda Marcos, na nanay ni Bongbong Marcos Jr., ang tatay ni Martin Tambaloslos na si Kukoy Romualdez. Isa din po yon sa mga naging inner circle sa panahon po ng diktadura ng tatay ni Marcos Jr. na si Marcos Sr. At si Boying Rimulya naman at si Tambaloslos magbarkada yan, mag-fraternity brad, at magkaisa silang nasa linyada ni Marcos Jr. Si Boying Rimulya at si Marcos Jr. magkagrupo din. In fact, bahagi po ng maniobra ni Marcos Jr. itong ginawa na pagkakaroon ni Boying Rimulya ng pwesto
na maitalaga bilang ombudsman against all odds, no? Marami po nagko-question ng probity o ng pagiging objective at pagiging makatarungan ng pagkatao ni Boying Rimulya dahil ito ay isa sa mga political clan na mayroong maruruming kasaysayan sa politika. At ang pinoprosecute nila, mga politiko na mga marurumi din. Pero nonetheless, nailusot pa rin po si Boying Rimulya bilang ombudsman dahil nga sa kagustuhan din ni Bongbong Marcos Jr. na maitalaga siya bilang ombudsman as the gatekeeper ng lahat ng mga kaso na pwede mong isampa at dapat mailitis ng gobyerno ay ombudsman po ang gumagawa niyan. So tuloy-tuloy na ang sagot ni Boying Rimulya. At kung titingnan natin mga kababayan, si Boying Rimulya ay hindi yan basta-basta gagawa ng ganitong mga hakbang na very sensitive at seryoso ang magiging implikasyon o ang magiging epekto nito sa relasyon politikal sa pagitan ng mga puwersang magkakaalyado sa grupo nila Bongbong Marcos Jr. Which means na si Boying Rimulya po cannot simply act arbitrarily by his own volition nang hindi ito nangungonsulta at nakikipag-usap kay Bongbong Marcos Jr. That is how the relationship operates among them. So therefore, kung titingnan mo na ganun pala ang lalim ng ugnayan at mga diskarte sa relasyon sa politika at mga ugnayan sa diskarte sa kapangyarihan nila Boying Rimulya, nila Marcos, nila Romualdez, it means may go signal ni Bongbong Marcos Jr. Itong ginawa ni Ombudsman Boying Rimulya na hahabulin at papanagutin si Martin Tambaloslos at ituturo sa kanya ang pagiging mastermind. Kaya nga mayroon ng dalawang mga negatibo o hindi paborable na mga naging resulta ng mga pagkilos na ito ng ombudsman laban kay Martin Tambaloslos. Una, hindi pinayagan ng ombudsman at inabol nila sa Sandigan Bayan na maglabas ng whole departure order para hindi po makakalabas sa Pilipinas para mag-travel o posibleng magkaroon ng pagkakataon na tumakas si Martin Tambaloslos. Nag-issue po ng preventive whole departure order ang Sandigan Bayan laban kay Martin Tambaloslos upon the petition of Ombudsman at Sandigan Bayan Court. Pangalawa, negatibo at hindi rin paborable para kay Martin Tambaloslos ang ginawa po ng Ombudsman at ng Anti-Money Laundering Council na ipetisyon sa Court of Appeals ang pag-freeze order ng mga ari-arian, financial and bank transactions laban kay Romualdez. And more than 20 bank accounts and many more na mga insurance policies and properties ang for the next 20 days ay hindi magagalaw, hindi makakapag-withdraw sila Tambaloslos at ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, and I think pati ang kanyang attack hippopotamus na si Asidri sa tingog ng mga magnanakaw party list. And magkakaroon ng hearing kung magiging mas matagal o ililift ang naturang freeze order. But looking by it, hindi na ito yata drama lang nasabi ng iba. Kasi kung drama ito, bakit mo sasampahan ng non-bailable case na hindi po makakapagpiyansa si Martin Tambaloslos? Kaya nga siya pumalag. Pangalawa, kung gusto mo siyang patakasin, dapat hindi nyo pinayagan na magsagawa ng whole departure order ang Sandigan Bayan para paglusot ni Romualdez, takas na siya. Pangatlo, bakit mo ipapa-freeze ang mga accounts niya, ng asawa niya, ng anak niya, at ng kanyang mga alipores sa party list, pati abogado ni Martin Tambaloslos, no? Which means, these are very negative development in as far as the liberty and the wealth of Romualdez are concerned. No? Hindi na siya makakagalaw basta-basta
sa kanyang travel palabas ng bansa. Hindi rin niya magagalaw muna ang limpak-limpak at tuni-tunilada at malimaleta na kayamanan niya na nasa kanyang mga ari-arian at sa kanyang mga bank and financial deposits. Ayun. So kaabang-abang po ito mga kababayan kasi mukhang lalabas na rin next week or baka sa unang linggo ng May, buwan ng Mayo, ang warrant of arrest for non-bailable offense or criminal cases versus Romualdez. At hindi siya kaagad makakapagpiyansa niyan. Although all cases can be applied for bail petition, kahit na ito ay heinous crime, ang plunder po ay heinous crime. Malubhang krimen na hindi pinapayagan na makapagpiyansa ka, but you can apply in any instance to the court because bail is a matter of privilege and right. Pwede mong apply pero depende sa korte kung titingnan niya kung ang evidence of guilt may be weak while the case is going on or while the case is about to be subjected to trial. So ang ibig sabihin mga kababayan, that Romualdez can still apply for bail, but it's another matter kung papayagan siyang magpiyansa. At mukhang malabo, hindi nga siya pinayagan na mag-travel abroad, ipagpapiyansahin pa siya. So kaya nga siya pumapalag ngayon. Ang kaabang-abang dito, ano ang gagawin niya? Matapos na nagkaroon na ng salpukan at banggaan within the major political forces in the administration of Marcos Jr. Di ba may inilabas si Martin Tambaloslos na notice na hindi ko papayagan na gagamitin akong fall guy. So nag-claim pa rin siya na inosente at hindi daw siya ang mastermind. Kung hindi ikaw, sino ang ituturo mo? Si Saldico daw at si Cheese Escudero. Pangalawa, sabi niya, I will not go down without fighting. Hindi daw niya hahayaan na siya ay malugmok nang hindi siya lumalaban. Di lumaban ka na, ang dami mo pang satsat. Ituro mo na at ibunyag mo na ng lubusan at ng tuloy-tuloy ang katotohanan that indeed it was Bongbong Marcos Jr. together with you na nagplano kung paano kulimbatin at durubuhin at dambungin ang kaba ng bayan upang malimas ang pundo ng mamamayan sa loob ng 3 taon, lalo na sa budget 2023, 2024, and 2025. Nakikita po natin ang pagkalugmok ng samahan nila Marcos at Romualdez at nila Rimulya. And Rimulya is doing this so that Marcos will be able to preserve whatever left of them sa 2 taon pa niya halos na natitira na termino para hindi siya mapapatalsik kasi sasabihin niya, paano ako naging mastermind? Ang mga ebidensya at ang kaso ay nagtuturo na ang mastermind ay si Martin Tambaloslos. Sila Saldico, sila Cheese Escudero, bakit ako? And that role right now, para hindi halata, ay hindi nagsasalita si Marcos Jr. At ang gumagawa ng hakbang bilang birador upang isalba ang pagkakaugnay ng totoo ni Marcos sa tinatawag na the criminal trails of the greatest robbery of the government by the government itself, pinakamalaki at iskandalusong pagnanakaw ng gobyerno sa sarili niyang gobyerno na ginawa nila Marcos at Romualdez, inililihis ngayon ng ombudsman hanggang kay Martin Tambaloslos lang ang pananagutan. So tingnan natin kung ito ay papatok sapagkat ang susunod na hakbang ng ombudsman, titirahin na rin nila si dating Senate President Cheese Escudero. Ganon din ang kaso, plunder din, and then multiple counts of malversation, indirect bribery, whatever they can still put up. At mukhang doon papunta ang direksyon ng pagbubuo ng legal maneuvers by way of counter-offensive of Marcos hanggang kay Romualdez at hanggang kay Saldico. Kaya nga hindi pa ibinabalik si Saldico ay mukhang inaariglo pa doon sa Czech Republic o kung saan man siya ngayon sa Europe upang ang kanyang pananagutan ay medyo magiging mas magaan. Kunwari,
at ituturo niya na si Romualdez nga ang author nito at kinumbinsi lamang si Marcos. Pero nonetheless, it will never erase the actual belief of the people right now na si Romualdez, si Saldico, o kung involved man sila Escudero at iba pa, ang lahat ng ito, the last touch, kung paano umandar ang sindikato sa pangungulimbat sa pondo ng gobyerno at pandurubo at pangungurakot, si Marcos ang nagpatupad, ang nagpirma ng budget. And we all know that Romualdez is the creation of Marcos. And Saldico is the creation of Romualdez. So sa arithmetic and logical presentation, one add to another one equals the whole of it. So Marcos, Romualdez, and Saldico, magkakasabwat sila sa sindikato. Ngunit ang kaibahan ni Marcos, presidente siya. At kaibigan at bata-bata niya ang ombudsman at ang mga institutions of government like the office of the ombudsman and even Congress and even the office of the president ay kayang gamitin ni Marcos para ipreserba ang natitirang poder na mayroon pa siya sa kanyang natitira pa na termino sa pagka-presidente. Kaya ito nangyayari ngayon. Ang tawag dyan, eat all, kick all, survive. Ayun! Mukhang doon papunta ang kapalaran at direksyon ng mga huling nalalabing politikal na buhay. Akala ko buhay lang ka, Eric. Pampolitikang buhay. The political life of Martin Romualdez is going now down the drain and down to the dogs. At laglagan na ito, di hilain mo na, Martin Tambaluslos, ang katotohanan, and while you have still time, redeem yourself. Maybe hindi ka lubusang mapapatawad ng sambayan ng Pilipino, pero kahit papaano mabawas-bawasan po ang galit at ang kanilang paniningil ng kaparusahan sa iyo, because the higher and principal accountability now, should you reveal and corroborate with the statements and revelations of Saldico and other testimonies, will establish the principality of a more serious accountability of criminal actions back to Marcos. It's your